Talagang marami itong iniintinding trabaho. Kaya babawian niya na lang ito sa kanyang masarap na iluluto. Agad nang sinimula ni Rita ang paghahanda ng lulutuin. Hinugasan ang bawat ricado, karne at iba pa. Hindi naman malaki ang bahay ng matanda. Kaya mula sa kusina, madali mo nang makikita ang hardin sa likod bahay. Tanging sliding door na salamin lamang ang nagtatakip at samahan pa ng kurtina. Napapangiti si Rita habang pinagmamasdan ang mister. Napapahanga siya sa kasipagan nito, kaya naman lalo siyang na-inspired na lutuan ito ng masarap. Sa gitna ng kanyang abalang paghahanda, ay tumungo naman si Mauricio sa may ref na nandun lang din sa may kusina para kumuha ng tubig. Hindi napigilan ni Mauricio na hindi pagmasdan ang katawan ng manugang na nooy naghihiwa ng karne. Mula sa paa, papunta sa makinis nitong mga hita. Sa likod pa lang ni Rita, ay tila unti-unti na namang nagigising ang diwa niya. Dahil doon ay hindi na pigilan ni Mauricio na gumawa ng kapilyuhan. Ay! Biglang nagulat si Rita. Hoy Dad, ano yan ha? Bulong niya sa biyanan. Walang sagot si Mauricio. Bagus ay patuloy lang niyang kinuskus ang sarili sa likuran ni Rita. Dad, malapit lang si Melvin sa atin. Mahinay na wika ni Rita. Pero patuloy pa rin ang kapilyuhan ng matanda sa nakatalikod na manugang. Halos mapaupo siya nang maramdaman niya ang bawat kalabit ng matanda. Buong lakas na tumukod si Rita sa mesa kung saan siya naghahanda ng mga ricado para sa ulam. Unti-unting humarap si Rita sa matanda at binalot ng kanyang mga braso ang batok nito at saka inilapat ang kanyang labi. Yumakap din ang matanda sa bewang ni Rita at gumanti na rin. Sa bawat tagpo ng kanilang ginagawa, tila ba unti-unti na ring binabago nito si Rita. Sa mga sandaling yun, ay tila ba nawawala ang kanilang takot na mahuli sila ni Melvin na nooy nasa ilang hakbang lang ang layo sa kanila. Hindi pa man nakakaluto ang manugang, pero may kainan nang nangyayari. Lumakbay ang labi ni Mauricio sa leeg ni Rita at pinapak yun. Halos mapahiga na si Rita sa mesa dahil sa matinding tinatamasa. Ilang sandali pa ay nagulat sila sa biglaang pagtunog ng cellphone ni Melvin. Pero sa sitwasyong yun ay hindi pa rin nila nagawang maghiwalay at nananatili pa rin silang magkadikit. Pinagmasdan lang nila si Melvin na nooy kinakausap na ang tumatawag sa kanya. Rita, I'm sorry. Pero hindi ko na mapigilan. Ang bulong ni Mauricio sa misis ng kanyang anak. Dahil doon ay biglang hinatak ni Rita ang matanda at pumasok sa banyo malapit sa kusina. Dalian lang ho natin ha. Baka kasi mapansin ni Melvin na wala ako sa kusina eh. Bulong naman ni Rita pagkapasok nila. Napasandal si Rita sa pader nang itulak siya ni Mauricio. Ilang sandali pa ay hinaltak na rin ito ang kanyang suot. Humanda naman si Rita na halos hindi na rin makapaghintay. Kaya't siya na mismo ang nagdiin ng sa kanya sa matanda. Agad naramdaman ni Rita ang karahasan at halos hindi na niya alam kung saan siya hahawak. Napapatakip na lang siya ng kanyang bibig dahil iniiwasan din niyang lumabas ang kanyang boses. Dala ng panggigigil ay parahas rin ang parahas si Mauricio kay Rita. Dalian na po natin. Walang sagot si Mauricio. Bagkus ay nakatuon lang ito sa pagpapasasa kay Rita. Nang biglang, Honey! Han! Ang tawag ni Melvin.
Napabitaw bigla si Rita sa matanda. "Rita!" Muling tawag ni Melvin na nooy papasok na sa kusina mula sa likod ng bahay. Narinig niya ang buhos ng tubig sa banyo, kaya naisip niya na baka nandoon ang asawa. Ngunit para makasiguro ay lumapit siya doon at muling tinawag si Rita. Yes hon, nandito lang ako. Sagot naman ni Rita na nooy nakayakap pa rin sa leeg ng matanda. O sige Han. Han, pasuyo nga pala ako ng mga polo ko mamaya ha. Muling sigaw ni Melvin. Sige honey, ire-ready ko mamaya. Tugon naman ni Rita. Agad nang bumalik si Melvin sa garden para ituloy ang trabaho. Muli na namang ibinalik ni Rita ang kanyang tuon sa matanda at itinuloy ang kanilang nasimulan. Muli ay sinulit ng matanda ang magandang manugang, na tila ba walang inaalalang panganib sa paligid. Tuloy lang ang kasiyahan sa gitna ng maingay na buhos ng tubig mula sa gripo. Kahit ano pa ang sitwasyon nila, ay tila wala nang makakapigil sa kanila, mapagbigyan lang ang kanilang sarili. Hanggang sasabay silang nakarating sa rurok ng tagumpay. Bawat sandali ay ninanamnam ng dalawa. Halos mawalan din ng lakas ang tuhod ni Rita sa gloryang dumaloy sa kanya. Halos napuno na rin ang tubig na kanina pa umaapaw sa timba. At ito na lang din ang natirang ingay sa loob. Salamat iha ha, at pinagbigyan mo ko. Ang wika ni Mauricio. No problem po. Kailan ba ako tumanggi sa'yo? Ang pilyang tugon naman ni Rita. Sumulyap muna si Rita sa kinaroroonan ng asawa. At nang makita niya na abala pa rin ito sa trabaho, ay agad niyang sinenyosan ang biyanan na lumabas na ng CR. Hinalikan pa niya ito bago ito nagtungo sa sala at nanood ng TV na tila ba walang naganap. Bigla namang nagbanyo si Melvin, ilang minuto bago lumabas ang ama. Sa pagkakataong yun, ay tila ba maswerte pa ang dalawa dahil nalusutan nila ang panganib na baka mahuli sila ni Melvin. Habang tumatagal, ay tila nagiging mas mapusok sila. At tila nilunod na sila ng alon at unti-unting nagpatangay. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.